Galit na galit nga si Giselle nang malaman na nakakuha ng magaling na abogado itong si Dax dahil posibleng pag hindi sila kumilos agad ay makalaya si Dax sa kanyang pagkakakulong. At hindi rin niya maintindihan kung paano ito nakakuha gayong alam niya ay mahirap lang itong si Dax at imposible na mga itong si Moira ang tumutulong sa kanya gayong nagtatago ito sa bansang Japan. Labis ang pagtataka ni Giselle, kaya naman hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang abogado kung meron bang ibang nakakausap itong si Dax bukod sa kanila. At dito na nga ikunuwento ng abogado nito na meron itong nakausap bago lamang at ito ngay walang iba kundi ito nga si Doc Carlos Benitez. Posible kayang malaman nila na tinutulungan nga nitong si Carlos itong si Dax dahil biniblackmail si Carlos nitong si Dax. Hindi pwedeng makalaya itong si Dax ngayong hindi pa nga nahuli itong si Moira. Agad-agad tinawagan nga niya itong si Doc Carlos at itinanong kung bakit naisipan niyang dalawin itong si Dax. Sinabi niya rito na dapat kasuhan niya itong si Moira o kaya maghain siya ng demanda para lalong madiin sa kaso itong si Dax at hindi na nga tuluyang makulong. Subalit itong si Doc Carlos, sinabi niya rito na wala na umano siyang pakialam at ayaw na niyang makisaw-saw sa gulo nitong si Dax dahil ang malaga daw sa kanya ay mahuli nga itong si Moira. Sabi pa niya rito na nung malaman nga niya na si Dax pala ay inutusan din ni Moira at siya rin ang dahilan kung bakit nagkatrauma si Lynette at siya pala ang nangloob sa bahay nila ay agad niya itong sinugod dahil sa gusto nga niya itong saktan. Kung hindi nga raw siya doktor ay pinatay na niya itong si Dax. Subalit ayaw niyang gawin yun. Ayaw niyang ilagay sa alanganin ang kanyang buhay at madungisan ang kanyang pangalan bilang isang doktor. Walang kamalay-malay si Giselle na palihim na nga na tinutulungan ni Carlos itong si Dax dahil na rin sa kanilang kasunduan. Samantala, nakausap nga ni Carlos ang bagong abogado ni Dax na siya rin ang kumuha. Dito nga ay palihim niyang binigyan ng malaking tips ang abogado. Subalit sinabi niya rito na wag babanggitin kung kanino galing ang pera at kung sino ang tumutulong kay Dax. Nais niyang maghugas kamay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay merong biglang kumakatok. Pilit na pumapasok kahit hindi nga pinapahintilutan. At nagulat sila nang sabihin nga ng secretary na ito ay pamilya ng mga tanyag. Dito ngay matutuklasan ni Giselle at magtataka siya kung bakit kinakausap nga ni Carlos ang abogado ni Dax. Malalaman na kaya nila na si Carlos ay isa rin sa kasabwat ni Moira? Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Thank you. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.